Hindi nga tinigilan ni Lilith ang kaso nga nitong si Ella. Talagang nangalap siya ng mga impormasyon lalo't hindi nga madali ang kanyang kinakaharap na kaso. Dahil nga sa walang makitang ebidensya, nasunog kasi ang lahat ng CCTV at wala man lang ni isa na pumunta doon upang maging testigo. Parang mawala na nga ng pag-asa itong si Lilith, maging itong sekretary nitong si Abalus. Ngunit sa kanilang pag-usap ay biglang may iestorbo. Dito nga ay lalantad na sasabihin na nga nito na wala talagang kasalanan itong si Ella dahil siyang may kasalanan kung bakit nasunog ang pabrika. Naiwan niya kasi ang makina na nakasaksak. Hindi kasi ito tumutunog kung kaya't ito ay sumabog. Nabuhayan nga ng loob itong si Lilith dahil kay Osang. Matutulungan niya itong si Ella nang sa ganun mabigyan siya ng pagkakataon na makalabas ng kulungan dahil wala naman talaga siyang kasalanan. Ngayon ay hindi lang yun ang tinupad ganitong si Lilith dahil naawa siya kay Ella. Namimiss na niya kasi ang kanyang anak kung kaya sinabi nito nagagawa siya ng paraan. Kaya naman sa pagdalaw ngayon ni Lilith ay dalawang balita, magandang balita ang sumalubong kay Ella. Dito nga ay may pag-asa na siya na makalaya ng tuluyan sa kulungan. Hindi lang yun, tinulungan ni Lilith ang kanyang anak na makapunta sa kanya. Siya ang sumagot ng pamasahe para lamang magkita siya dahil alam nito na miss na niya ang kanyang anak. Matagal na panahon na hindi niya nakita ito. Kaya naman tuwang-tuwa ang mag-ina dahil muling nagkita ang dalawa. Nagyayakapan ito at laking pasasalamat ng anak nga nitong si Ella dito kay Lilith dahil nga imposible yun kung hindi siya tinulungan. Sa kabilang banda, si Patricia ay hindi patatahimikin ng kanyang konsyensya. Unti-unting maniningil sa kanya ang karma. Kala niya ay maging masaya siya sa kanyang ginawa sa pagpatahimik ng tuluyan kay Meredith. Ngunit hindi dahil talagang inuusig siya ng kanyang konsyensya at para nga mawala ang kanyang iniisip at kahit papaano mabawasan ang stress niya ay nilululong niya ang kanyang sarili sa pagsusugal. Dito ay mapapansin ni Romeo na ilang beses na itong nagsinungaling sa kanya. Sinabi nito na kasama niya itong si Trixie, ngunit nahuli niya isang beses ay hindi naman pala, kung kaya't nagtataka siya dahil sunod-sunod na tela umaalis itong si Patricia at hindi sinasabi kung saan. Kaya't nagdududa na ngayon ang kanyang asawang si Ramir. Bakit kailangan magsinungaling nitong si Patricia? May tinatago ba siya na dapat ay kanyang ilihim? Sa kabilang banda, hindi nila alam na ito nga si Patricia ay nalulung na nga sa pagsusugal sa kasino. Sa kanyang kasama ay magrereklamo na nga ito dahil ilang beses na nga na natatalo. Kinausap siya nito at sinabihan na maaring tumigil na muna siya dahil ang kanyang credit card ay nasaid na. Wala nang laman ang kanyang ATM. Ngunit ayaw sumuko nitong si Patricia dahil gusto niya na manalo siya kahit isang beses na dumating na sa punto na nagsangla na siya ng mga alahas. Hindi makakapayag si Patricia na umuwi siya ng talunan. Kung kaya't gagawin niya ang lahat-lahat, makabawi lamang siya. Walang kamalay-malay ang kanyang asawang si Ramir na baon-na-baon na nga sa utang itong si Patricia at magugulat na lamang siya isang araw sapagkat marami nang naghahanap kay Patricia. Ang mga ito ay naniningil sa kanyang mga malaking utang. Kaya naman hindi alam nitong si Ramir na maging ang kanyang bahay ay nakasangla na pala dahil sa napakaraming utang na nagawa nitong si Patricia. Ito na nga ang karma na naranasan ng pamilya ng mga Ingano dahil sa kasamaan nitong si Patricia. Unti-unti na nga siyang sinisingil ng karma. Maghihirap na ngayon ang pamilya ng mga Ingano dahil nga kukunin ng bangko ang kanilang bahay at mamumuhay sila kagaya ng mga mahihirap.